Ako si Marco, isang estudyanteng may kakaibang hilig sa paranormal. Palagi akong nahuhumaling sa mga kwento ng kababalaghan, kaya't nang marinig ko ang alamat tungkol sa isang lumang bahay sa San Gregorio, agad akong na-curious. Ayon sa mga kwento, ang bahay na yon ay tinitirhan ng espiritu ng isang batang babae na si Amara. Pinatay daw siya doon ng brutal at simula noon, walang sino man ang tumagal sa bahay. Sabi ng mga matatanda, sinisindak daw ng batang espiritu ang mga nagtatangkang pumasok. Hindi naman totoo yan, sabi ko sa sarili ko. Kaya isang gabi, nagpunta ako roon dala ang aking flashlight at camera. Tahimik ang paligid na parang ang mismong hangin ay takot gumalaw. Pagdating ko sa harap ng bahay, nakita ko ang pinto na bahagyang nakabukas. Tila inaanyayahan ako. Humakbang ako papasok at isang malamig na hangin ang agad bumalot sa akin na parang may yumakap na hindi nakikita. Sa sala ng bahay, napansin ko agad ang mga lumang laruan na nakakalat sa lamesa. Isang manika ang tumambad sa akin. May malaking ngiti sa mukha nito, pero ang mga mata ay parang sumusunod sa bawat galaw ko. Sa tabi nito, may isang lumang litrato ng isang batang babae na nakasuot ng puting bestida. Nakangiti siya sa litrato pero ang ngiti niya ay hindi masaya. Para bang pilit o nagtatago ng malalim na lungkot. Nagpatuloy ako sa pag-ikot hanggang sa makarating ako sa hagdan paakyat. Bawat hakbang ko ay parang may bumubulong. Mahina ngunit hindi maitatanggi. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kung anong bagay ang nagtutulak sa akin na ituloy ang pagpasok. Sa itaas may isang kwarto na bahagyang nakabukas ang pinto. Pinilit kong buksan iyon. Sa loob, naroon ang isang sirang duyan na mabagal na umuugoy. Napansin ko rin ang mapupulang mantsa sa sahig. Maya-maya, narinig ko ang isang hagik-kik ng bata. Mahina, pero malinaw na galing sa loob ng silid. Tumigil ang puso ko sa kaba. Paglingon ko, nandoon siya, ang batang babae sa litrato. Nakasuot siya ng puting bestida, ngunit puno ito ng bakas ng dugo. Ang kanyang mga mata ay itim na hukay na tila humihigop ng lahat ng liwanag. Bakit nila ako iniwan? Bakit nila ako sinaktan? Tanong niya sa malamig na boses. Hindi ako makagalaw. Gusto kong tumakbo, pero parang napako ako sa kinatatayuan ko. Nang makita niyang hindi ako sumasagot, unti-unti siyang lumapit. Hawak ang isang kalawanging kutsilyo. Sinubukan kong tumakbo, ngunit bawat pintuan na pinubuksan ko ay nauuwi sa parehong silid. Pakiramdam ko'y niloloko ako ng bahay. Ang mga larawan sa dingding ay nagsimulang gumalaw at lahat ng mukha sa mga ito ay naging siya. Galit, umiiyak at sumisigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan. Narinig ko ulit ang hagik-gik niya, mas malapit na ngayon. Tumigil ako, humihingal at biglang naramdaman ang malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Napalingon ako at naroon siya, nakangiti, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya. Hindi ka aalis, bulong niya. Ngayon, hindi na ako mag-iisa. Pagdilat ng mata ko, nasa sala na ulit ako. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ang kamera ko ay nakatutok sa akin. Ngunit hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib, parang hinihila pababa. Ngayon, naiintindihan ko na ang ibig sabihin ng nakulong. Ang mga larawan sa dingding ay hindi basta dekorasyon. Isa na ako sa kanila. Kung binabasa mo ito, huwag kang magpadala sa kwento. Huwag kang pumunta sa bahay. Dahil kung gagawin mo, baka ikaw ang susunod na larawan.